Good morning, good morning! This is the day that the Lord has made. Amen! Hallelujah! Pakisabi nga po sa katabi nyo, Shalom. Yes. Sige, palakpakan natin ang ating Panginoon. Let us pray. Yes, Lord God, hallelujah. We praise you, we glorify your name on high, Lord God. Hallelujah. We acknowledge your presence, Lord God. Panginoon, mag-take over ka, O God, sa lugar na ito, dakilang Diyos. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng aming gagawin, Panginoon. We declare, Lord God, shalom, Lord God. We declare victory, Lord God, sa oras na, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. Thank you for your presence, Lord God. Thank you, Lord God, sa lahat ng ito, dakilang Diyos. In your presence, Lord God, find a solace of victory, Lord God. We declare, Lord God, victory, Panginoon. Ikaw ang aming kalakasan, Lord God, sa lugar na ito, dakilang Diyos. Salamat po sa presensya ng bawat isa sa amin, O God. We thank you, Lord God, sa oras pong ito, Panginoon. Ikaw ang aming itataas, Lord God. Thank you for your goodness, Lord God. Thank you for your wisdom. Thank you for your power, Lord God, sa lugar na ito, Panginoon. Maraming pong salamat. Kaya, Lord God, ikaw ang aming itataas sa lugar na ito, Panginoon. You alone, Lord God. You alone na ikaw ang aming itataas sa lugar na ito, Panginoon. Lord, salamat po sa iyo ang pinakamataas na papuri. Masasalamat, Lord God, sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen! Amen. The presence of the King is in this place. Hallelujah. Come on, church. Let's give the best clap and praise to God. Hallelujah. For He is good. Hallelujah. Come on. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for you are an awesome God. Hallelujah. Come on, let's worship God. Let's give Him praise, for He deserved all these things. Hallelujah. Of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. Say, I want to see. I want to see. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see. I want to see. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. Say, I want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes. I want to see. I want to see. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see. I want to see you. Open the eyes, say, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high, to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your glory.
your power and love as we sing holy, holy. With the love we'll sing, open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart. I want to see. Sing, I want to see. I want to see. Open the eyes, say. Open the eyes of my heart. Open the eyes. I want to see you. Say, I want to see you. To see you high. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Lord, pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Sing holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. To see you high. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Lord, pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. For the last time we sing open the eyes. Say, open the eyes of my heart. Open the eyes. I want to see you. Say, I want to see you. Thank you, Lord. Hallelujah. Let's give praises to God. Let's shout His praises. I give you praise for you deserve it. I give you praise for what you've done. Say, I give you praise for you are able. I give you praise till I overcome. I give you praise when the sun is shining. I give you praise in the dark of night. I give you praise when the battle rages. I give you praise till it works out right. Shout of the kings among us, God lives here in our praises. Shout of the kings among us, praise Him, praise Him, praise Him in everything. I give you praise for you serve it. I give you praise for what you've done. I give you praise for you are able. I give you praise till I overcome. I give you praise when the sun is shining. I give you praise in the dark of night. I give you praise when the battle rages. I give you praise till it works out right. Shout of the kings among us, God lives here in our praises. Shout of the kings among us, praise Him, praise Him, praise Him in everything.
Oh, we're gonna praise you, Lord. Sing, I give you praise. Sing, I give you praise. So yeah, I give you praise for what you've done. I give you praise for you are able. I give you praise till I overcome. Say, I give you praise when the sun is shining. I give you praise in the dark of night. I give you praise when the battle rages. I give you praise till the birds are bright. Shout of the kings among us, God is here in our praises. Shout of the kings among us, praise Him, praise Him, praise Him in every day. Heaven open as we sing your praise. Sing, angels. Angels join us as we praise your name. Heaven open as we sing your praise. Angels join us as we praise your name. Sing. Shout of the kings among us, God lives in our praise. Say, shout of the kings among us, praise Him, praise Him, praise Him in everything. Shout of the kings among us, God lives here in our praises. Shout of the kings among us, praise Him, praise Him, praise Him in everything. Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him in everything. Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him in everything. Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him in everything. Praise Him, praise Him, praise Him. Praise Him in everything. Oh, we're gonna give you praise, the Lord. Hallelujah. We're gonna praise your name, Lord God. Hallelujah. All glory belongs to you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise your name, O God. Let your name be exalted today in spirit and in truth, Lord. Oh, we praise your name, Lord God. Holy Spirit, we welcome you. Holy Spirit, we welcome you right now. Holy Spirit, continue to move and manifest your power to each and every one of us. Father, in the name of Jesus, we thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Sige, patuloy nating sambahin ang Diyos sa umagang ito. For He is with us every single day. No one can imagine the depths of His understanding. His love is higher than the heavens. His mercy is deeper than the earth, and His grace is wider than the ocean. For He is with us, and He will never let us go. That we have been saved through Him. We have been saved by Him. And come on, church, let's give God praise today. Hallelujah. For He deserves all these things for Him.
Your love is higher, higher than the heaven. Your grace is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. Sing, I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, your grace is wider, wider than the ocean. And I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. And I will never let you go, never ever let you go. Jesus, take the Lord. Church, sing it. Your mercy is deep.
wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than your mercy is deeper, deeper than the air. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go. Say, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, never ever let you go. Oh, we will never let you go, Lord. Oh, your love is higher than the heavens. Oh, your mercy is deeper than the sea. Your grace is wider than the ocean, Lord. All the glory belongs to you, Lord God. All exaltation belongs to you, Jesus. For you deserve all the glory and honor and praises, Lord God. Hallelujah. Thank you, Jesus, for you're worthy of our praises. Holy Spirit, we thank you for your presence. Holy Spirit, we welcome you. You deserve the glory and honor and praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Good morning po sa ating lahat. Amen. Tunay nga na na-bless po tayong lahat. Amen. Ay, wala po silang energy. Nag-almusal po ba tayo? Yes, amen. Truly na sabi nga po sa salita ng Panginoon bago po tayo dumako sa ating tithes and offering. Sabi po ng Panginoon sa Proverbs chapter 11 verse 25, a generous person will prosper. So,
as we are a child of God, we know na we are generous pagdating sa Panginoon. And sa pagiging generous natin, mapagbigay kung ano yung nararapat sa Panginoon. We truly believe na na-receive na natin yung kapayapaan, yung katagumpayan na binibigay ng Panginoon. Kaya naman, I encourage everyone po to stretch our hands and let's pray for our tithes and offering. Yes, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Father, in the name of Jesus, truly, Panginoon, we are very generous, Panginoon, na ibigay, Panginoon, ang nararapat para sa'yo. Truly, Panginoon, in your presence, Panginoon, we receive your prosperity, your power, your healing in the name of Jesus, Lord God. Lord, we can't ask more for anything, Panginoon, because we truly believe, Panginoon, that you already give everything na kailangan namin, Panginoon. Lord, ipinapaubayan na namin, Panginoon, our financials, Panginoon, ang aming mga trabaho, Panginoon, ang aming lahat ng pangangailangan in the name of Jesus, Lord God. Lord, truly, Panginoon, we receive your fulfillment, Panginoon. We are in the middle of, Lord, we are going to trust you, Panginoon, sa beyond our limit in the name of Jesus, oh God. Because we believe, Panginoon, your everlasting, Panginoon, your everlasting love, Panginoon, ay nare-receive namin, oh God. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy po namin ibabalik sa inyong pinakamataas na papurit, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So ngayon, itutuloy-tuloy ko na po sa announcement. So for our announcement po is magkakaroon po tayo ng leaders and workers meeting after the service. So yun lamang po. Ngayon po, dumako na po tayo sa ating Word of God. Amen. Isang pinagpalang umaga po sa lahat. Hallelujah. Sige po, lahat tayo ay manalangin. Thank you, Lord. Hallelujah. Yes, Lord, the kingdom of heaven, Lord, is in this place. We thank you, Lord, sa magandang umaga, Panginoon, nakaloob mo sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa iyong presensya. Salamat, Panginoon, sa kapayapaan. Salamat, Panginoon, sa kagalakan. Lord, we declare the shalom of God be upon us. Nothing lacking, nothing missing, Lord, in the name of Jesus. Holy Spirit, patuloy ka namin dinideklara. Patuloy ka namin inaanyayahan. Lord, naniniwala kami, Banal na Espiritu, kasama ka namin sa oras na to. We declare and decree right now, Lord God, your word, Lord God, ang patuloy, Panginoon, na maririnig ng iyong mga anak, Lord. May empower po ang bawat isa. Lord, inaangkin po namin ang katagumpayan, Panginoon. Sa umagang ito, lahat ng aming gagawin, Panginoon, Lord, mapaparangalan ang iyong pangalan. Maraming salamat, Ama. Patuloy namin ibinabalik sa iyo ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Sige po, tayo ngayon ay darako na sa salita ng Diyos. Amen. Thank you, Lord. Pakisabi nga po sa katabi mo, isang pinagpalang umaga sa iyo. Yan. Amen. Maganda ka pa sa umaga. Amen. Sino po naniniwala dito? Mas maganda siya sa umaga. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Sige po, no, ang ating pong pag-aaralan ngayon, no, ito po yung aking pinamagatang The Greatest Commandment and the Great Commission. Amen. Ang sabi po dito, no, makikita po natin yan in Book of Romans chapter 8:29, no, God's word renews our thinking. Sino po yung naniniwala doon sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay nababago ang ating kaisipan. Amen? We love what Jesus loves. Amen? Kung nabago po ang kaisipan natin sa pamamagitan po ng pag-renew, pagbabagong isipan, sa pamamagitan po, no, ng salita ng Diyos, so ibig pong sabihin, lahat ng bagay na minamahal ng Diyos ay mahal din natin. Amen? Ang lahat na mahal ng Panginoong Jesus ay mahal din natin. Amen? Sino po dito naniniwala na siya ay mahal ng Diyos? Sino po naniniwala dito na mahal ng ating Panginoong Jesus ang bawat isa sa atin? Kaya nga ang sabi niya, if we love what Jesus loved and become more like Him. Amen. Kung minamahal daw po natin ang mga minamahal ng Diyos, mas higit pa po natin na mas, no, sabi dito, na mas
mas lalong kamukha ang ating Panginoon. Amen. Makikita natin yan in Romans chapter 8:29. Amen. The Christian walk is based on the greatest commandment. Sino po naniniwala doon? Ang bawat paglakad po natin sa pamamagitan ng ating pananampalataya, sa pamamagitan ng ating paniniwala, ang sabi dito po, yan daw po ay nakabase sa greatest commandment na ibinigay ng Lord. Amen. Ano ba yung greatest commandment na ibinigay ng Lord sa bawat isa sa atin? Makikita po natin dyan in Matthew chapter 26, verse 36 to 40. Sige po, yung lahat ng may mga Biblia, makibukas po kayo. No? Kung ang sabi dito, ang greatest commandment, ang siyang basihan ng ating paglakad bilang mananampalataya sa harapan ng Panginoon. So ano ba ang sinasabi no, ng Matthew chapter 26, verse 40, 36 to 40? Sige, makibukas po kayo. Okay, sa Matthew chapter 22. Ayan. Okay. 22 verse 36 to 40. Ang sabi po dito, okay. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? No? Ang mga disipulo po, ang nagtanong po mismo sa ating Panginoong Yesus, ano daw po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumugot si Jesus, ang sabi dito, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Amen. Ito daw po yung greatest commandment. No? Na dahilan, na reason, bakit po nagkatawang tao ang Panginoong Jesus. Amen. At ang sabi po dito, no, makikita po natin diyan, no? Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. And then the Great Commission, makikita po natin yan in Matthew chapter 28, 18 to 20. Okay? Sige, buksan natin sa Matthew chapter 28, 18 to 20, na kung saan, no, ang sabi dito, ito yung utos. Amen? Utos na kung saan na ang bawat isa sa atin ay tinawag upang maging bahagi po sa Great Commission. Okay, alin po yung Great Commission na yon? Ang sabi po dito sa Matthew chapter 28, 18 to 20. Ang sabi po dito, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Plural po ang ginamit dito. Humayo kayo. Amen. So plural po yung ginamit dito. At gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Ang sabi po dito, and then bautismohan ninyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. At turuan, ano yung utos? At turuang sumunod sa lahat na ipinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng mundo. So, ibig pong sabihin, kung ang ating paglakad sa buhay na ito ay nakabati po sa Great Commandment. Ano po yung Great Commandment? Ibigin po lang alin? Ng buong puso, ng buong pagkatao, ng buong kaluluwa ang ating Panginoon. Ang sabi po dito. At itong dalawa pong ito ay hindi pwedeng maghiwalay. Amen? Ano yun po yung reason? Bakit tayo nagpapagamit sa Panginoon? Ano yung dahilan? Bakit tayo humahayo? Dahil ba kay pastora? Dahil ba ako ay leader sa church? No. Ginagawa natin ito because we love God. Kasi ang sabi dito, kung minamahal daw po natin ang Panginoon sa them, the greatest commandment and the great commission, we love also. Amen? Yun yung dahilan, wala nang iba. Amen? Kaya nga po tayo ay nagpapakapagod. Amen? Nagpapakapagod at nag-e-enjoy sa gawain ng Panginoon dahil mahal natin si Lord, wala nang iba.
Amen. Kaya nga po ang sabi ng Bible, kung tayo po ay mananahan sa sarili nating kakayahan, so mapapagod tayo. Kaya nga ang sinasabi dito, ang isang sikreto, no? Na inuutos ng Panginoon sa atin na habang tayo ay naririto, no, dito po sa kalupaan, we enjoy the presence of God while we serve the Lord. Amen? Na-enjoy po natin yung presensya ng Panginoon habang tayo ay naglilingkod. Why? Because ang sabi niyo, that's the one thing na great commandment na inuutos ng Panginoon. Ang dahilan bakit tayo humahayo, ang dahilan bakit tayo ay nag-i-invite, kasi mahal natin yung mga wala pa sa Panginoon. Yun lang, wala na, period. Amen? Kung ano yung naranasan natin, yun lang din natin yung nasa ng puso natin na ma-experience ng mga iba na wala pa sa Panginoon. Tama po ba? Kaya nga ang sabi dito, if we love God, that means we also love others. Tingnan mo yung katabi mo, mahal mo ba yan? Amen? Totoo mo. Sige, sabihin mo sa katabi mo, kaluguran daw ang gangmakanyang kamo. Amen? So, ang sabi dito, matutuhan daw po nating mahalin yung kapwa natin. Yun yung dahilan po. Amen? Yun yung reason. Sa lahat po ng ating ginagawa, no? Lalo na po sa ating ministry. Alam mo yon, the reason why ginagawa po natin ang lahat nito, because number one, mahal natin ang Panginoon. Pangalawa, mahal natin yung inuutos ng Panginoon sa atin. Wala nang iba. Amen? Amen po ba? Mahal po ba natin si Lord? Amen. So, ang sabi dito, if we love God, that means we have also loved others. We become the Lord's disciples, and then we become the ones who make disciples of the Lord. Amen. Amen. Ang sabi po dito, no, tayo daw po ay naging disipulo ni Kristo, at ngayon na naging disipulo tayo ni Kristo, ng ating Panginoon. So, it means tayo ngayon ay magdi-disciple. Amen. Yun po yung mahalaga. Amen. Ang sabi dito, sino po dito yung naniniwala na siya ay naging disciple ni Christ? Magsabi ng amen. So kung ikaw ngayon ay disciple ni Christ, so ngayon, imitate Christ. Amen? So ngayon, tayo naman ang magdi-disciple doon sa mga kalulupang wala pa sa Panginoon. Amen? Sino po dito yung nagmamahal sa lahat na mahal ng Panginoon? O sino yung mga mahal ng Panginoon na kanyang hinahanap? Yung wala pa sa kanyang presensya. Amen? Yung wala pa doon sa kanyang covering. Sino yon? Yung mga... Sino po? Yung mga... Amen. Hallelujah. So dito po, meron po akong halimbawa na ginawa dito kung gaano po kahalaga ang pagdi-disciple. Amen. At last Sunday, naalala ko, ay Wednesday yata, midweek service, na-explain ni Pastor Jing about fellowship. Amen. At yung fellowship, yung kanyang definition, no, give and take. Okay, kung naalala nyo, ako lang yata yung nakaalala doon sa, amen, no? Niremind ako ng Panginoon, and sabi ro, meron po akong ipapakita sa inyo, no, kung gaano po, dahil mahal po natin ang utos ng Panginoon, mahal natin si Lord, kasi ang sabi dito, isa na lang yung utos na rini-required ng Panginoon sa atin in the New Testament. Sa Old Testament po, amen, ang 10 utos po ay isinulat ni Moses. Pero ang nagtapos po doon sa 10 utos na hinihingi ng New Covenant, ng New Testament, ay ang ating Panginoong Jesus. From so many, no, yung mga laws, no, yung mga kinocommand ng Panginoon, nung dumating po ang ating Panginoong Jesus dito, no, na siya ay nagkatawang tao, hiningi na lang isa sa atin. Ano yon? Mahalin lang natin ang ating Panginoon ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. And then meron pa siya doon na sinabi, no, masigit na kailangan nating mahalin ang alin, yung mga kapwa natin. Amen po ba? So ang sabi dito, meron pong application of 2, dito pong dalawa no to. The word brings change to people. Gusto ko lang pong ipakita sa inyo about discipleship. Amen? No? Ang sabi po dito, example po dito, no, may sinabi dito no, na example, no, yung setting, focus on, content, organize towards resulting behavior. So meron po dito between Sunday service and small cell group or small connect group. Ano ba yung pagkakaiba ng Sunday services at ng mga small group na kung saan, no, rini-required po tayo na tayo po ay maging kabahagi po. So dito po, doon sa setting po, no, makikita po natin diyan sa Sunday services, may mga
kakaiba, may mga pagkakaiba between Sunday service and small group. Unang-una po dyan, makikita natin dyan in other Sunday service. Papakita ko lang po muna ito and then sa mga susunod po, makikita po natin dyan yung definition. Amen? So sa Sunday service, makikita natin dyan sa pagkakaiba pa lang, no, sa mga upuan na kung paano ina-arrange. And sometimes, no, alam niyo yun, sa Sunday service, meron na, sa pag-upo pa lang natin, meron na tayong problema. Alam niyo po bakit? Hindi ko po maintindihan bakit pag-upo natin, ayaw natin sa harapan. Amen. Amen. Hindi ko po maiintindihan ano yung meron sa likod, but ano yung meron sa likod na wala sa harapan. Amen. No, sa Sunday service pa lang po, makikita natin dyan yung response natin. Kaya nga po, inayos. Maayos po ba yung pagkakaayos ng mga upuan? Yes. Makikita natin yan, may mga rows, no, one way. Tingnan nyo naman, napakaganda, no, nung pagka-arrange. And sa Sunday service, makikita din natin yun yung presentation. Okay, presentation, mamaya papaliwanag ko yan. Presentation, and then sa Sunday service, makikita natin dyan after the presentation, attention and the mind of attendees. Kung saan sila nakafocus. And then, sa Sunday service, nakapaloob dyan yung knowledge. Amen. Kaalaman. And then, sa knowledge po, may kaalaman, meron po sinasabi dito in Sunday service, spoon feeds mentality. Ibig po sabihin, ideas or information. As attendees of the church in every Sunday po, nasa sa atin po kung lahat ng mga ideas o information na binabanggit po o dinideklara ng preacher, nasa sa atin po yan kung igagarab natin o hindi. Kaya nga po, di ba, nakadepende po yan how to accept the fact doon sa itinuturo po ng mga pastor. Amen. Ng mga preacher dito sa harapan. Kaya nga po, ito po yung nakapaloob every time in Sunday service. Amen. So, tingnan po natin, ano ba yung meron sa small group? Bakit kailangan tayo mag-attend ng Sunday services at bakit inaalaw tayo na kailangan tayong mag-attend ng small group? Ipapaliwanag ko po yan. Small group, it means connect to the group. Small group po yan. Sa small group, makikita po natin dyan sa Sunday service, row one way. But in small group, sometimes po nakasirkel tayo. Tama? Nakasirkel. Kung mapapansin po ninyo, nakasirkel. And then merong interaction na nangyayari. Two ways. In small group po, sa preaching po, sa Sunday service, one way po. No, yung ginagamit po yan sa presentation. Ibig sabihin, one way, isang preacher lang po ang nagsasalita. At yung mga attendees, walang ibang gagawin kundi makinig. But in a small group, they have two ways. Interaction po dito, nagsasalita yung leader, at the same time po, yung mga member. Nakukuha po, nakikita nyo ba yung pagkakaiba? At sa small group, makikita po natin dyan, pwede kang magtanong. At kapag nagtanong yung facilitator, pwede ka sumagot. Nakikita po natin yung pagkakaiba. But in Sunday services, one way lang po yan. Amen. At ang nagsasalita lang po dyan ay yung preacher. Okay, naintindihan po natin. In presentation, in Sunday service, sa cell group po, meron po tayong tinatawag na conversation. Through conversation and interaction po, doon po nadidevelop yung samahan, nadidevelop po yung ating relasyon sa ating mga miyembro. Amen? Nakikita nyo ba? In others, after service, sa Sunday service po, after pong narinig yung preaching, na-inspire ka, then after that, uwi na. Tama ba? Pero po sa cell group, mas marami pa po yung conversation doon po sa pagtuturo. Why? Because nagsiset po tayo ng right communication and right relationship. Nakukuha po ba natin? Kaya nga po dito, no, makikita natin dyan presentation and then conversation. And then in Sunday service, makikita mo dyan yung mga makikinig. No, katulad po ninyo, nandito nga kayo, nandito tayo, but sometimes yung isipan natin, ang sabi po ng Proverbs, wala dito. Kaya hinihingi na every Sunday, we need to pay attention. Pay attention and our mind, yung sinasabi ng Roma, na kailangan natin baguhin yung ating mga kaisipan. Ang sabi dito, we need to pay attention, we need to feed our mind according po doon po sa ipinipresent ng mga preacher dito. Amen po. At dito po, pay attention, include our
our mind, at ang mahalaga po dito ay ang puso ng bawat isa. Nakukuha po, sa cell group po, we are after to the heart of every member na kasama natin. Amen. Mamaya po, ipapaliwanag ko yan. And then, after po the knowledge, may kaalaman ka, may pangunawa ka, hindi natatapos doon. May application through small group. Amen. Maganda po ba yung pinag-aaralan natin? And ang sabi dito, sa spoon-feeds mentalities, ideas, or information, nakapaloob po yan sa Sunday service, ito na po, nasa sa atin po kung igagrab natin. Nasa sa atin po kung yung itinuturo ng preacher, negative yan, positive, kung paano mo siya i-apply sa sarili mo. And then, sa small group po, ano po yung nakalagay dito? Self-feeders. Pag sinabing self-feeders, sa small group po, doon na po tayo inaalagaan, doon na po tayo dinidisciple. Amen. Doon tayo inaalagaan, doon na tayo dinidisciple, at doon na po nagsisimulo yung desire natin na kung paano mas lalong lumalim sa Panginoon, doon na po lumalalim yung ating pagkakilala sa Panginoon. Ngayon, no, ikaw mismo, gusto mong i-feed, no, through the Word of God, no, ang sarili mo. You are not after now, although yung mga leader mo nandyan, no, pero nandoon na po, if you are part in the small group, as the disciple, dinidisciple na kayo, meron ka ng pananaw na ikaw mismo, finipid mo ang sarili mo through the Word of God. Amen po ba? Diyan na po nagsisimula. Kaya nga po, doon na po pumapasok. If you are part in a cell group, ikaw po ngayon ay nagiging bahagi na doon sa discipleship. At sa discipleship po, doon na po, no, yung tinatawag na sinasabi ko kanina, ang paglakad ng lahat ng mga mananampalataya ay nakabase po doon sa commandment na inilalagay ng Panginoon. Alin yon? Ano yung greatest commandment na yon? Na we need to love the Lord. Amen! And if we love the Lord, kung mahal natin ang Panginoon, magiging bahagi tayo doon sa Great Commission. Bakit? Kasi nga nandun ka na doon sa pagkakataon. You need, no? Nagdi-decide ka na maging disciple ni Christ. At ngayon, after nadaanan mo na yung mga discipleship training ngayon naman, ikaw na ngayon ang nagdi-disciple. Ngayon, nakapaloob ka ba doon sa panawagan ng Panginoon sa bawat isa sa atin that we need to love one another, especially po lahat ng mga kalulupang wala pa sa Panginoon. Amen po ba? Now, maganda po ba yung message natin? Okay. So, ang sabi po dito, okay. This example, ang sabi po dito, lahat ng mga pinresent ko po na yan sa inyo, we need to pay attention on how the seats are arranged during Sunday services. Seats are often arranged in rows, no? Ang sabi dito, on the other hand, a small group is in a circle. Sunday services where the flow of information one way. Ayun na po yung sinasabi ko kanina. One way from the pulpit to the congregation. Ibig po sabihin, one way, ang nagtuturo lamang po yan, walang interaction po dito every Sunday services. Okay? Kung sino lang po yung preacher, yun lang po ang attention ng mga tao ay nakaharap po doon sa mismong nagme-message. One way. But, sabi niya dito, in a small group, two-way of communication. Pumapasok na po dyan yung interaction at conversation. Meron na po bang nangyari dito na habang nagtuturo si pastor, may tumayo nagtanong? Amen. Usually po, ang reaction po ng mga member natin, habang sila ay nakaupo, nakikinig ng salita ng Diyos, they enjoy the Word of God. They empowered because doon sa Word na napipreach. Tama po ba? Amen po ba? Pumasok ka sa service na ang bigat ng pakiramdam mo. Merong instance na gano'n. But after, no, ng Sunday service, napakagaan ng nararamdaman. Bakit? Because napid ka sa salita ng Diyos. Amen po ba? Ang sabi po dito, Sunday service, ang sabi dito, no, ito na po, they are focused on presentation. Amen? Deal with the perception. Papaliwanag ko po yan. Pag sinabi pong presentation, ano ba ibig sabihin ng
presentation, tuwing, ano bang dala-dala? Ano bang pinipresent every Sunday service? Presentation, ang sabi dito, it means the giving of something to someone. Ibinibigay ng isang tao yung bagay na para sa kanila. Okay. Idea or piece of work is shown and explained to an audience. Yun na po yung ginagawa natin. Sa pamamagitan po ng pangangaral ng salita ng Diyos, merong mga puntos, ina-identify, pinapaliwanag kung ano po ba yung sinasabi doon sa mensahe. Okay po? And ang sabi dito, ano naman ibig sabihin ng perception? Perception, it means the ability to see or hear. Amen? Ang sabi dito, to see, hear, or become something through the senses. Ayun na po pumapasok. Kaya nga po, pagdating po ng Sunday service, iba-iba yung manifestation na nangyayari sa atin. Why? Because it depends to the response ng mga pumapasok, yung mga nakikinig, yung mga nakakakita. Depende po yung manifestation according po kung paano nila tanggapin ang salita ng Diyos. Nakukuha po ba natin? Kaya nga po, di ba, may pumapasok dito na pag-uwiya naman. May pumapasok dito na pumasok siya, napakabait. Pag-uwi niya, napakagaan ng bakit? Kasi nga po, nakabase yan doon sa kanyang pagtanggap, doon sa presentation na ipinapahayag ng preacher. Kaya nga po, kahit sino pa yung mga preacher na dumating dito, kahit ang ating Panginoong Hesus pa bumaba dito, kung yung response po natin, ay hindi maganda sa harapan niya, useless din po yan. Okay po? Kaya nga, ang sabi po dito, makikita po natin yan, Sunday service focus in a presentation, deal with the perception. Pag sinabi perception, yung pagkaunawa ng mga nakikinig. Tanong ngayon, ano yung pagkakaunawa mo sa bawat naririnig mo na mensahe? Ano yung nagiging response po natin? Kapag naririnig po natin ang mensahe, every Sunday services po natin, nag-aaral po yung mga preacher natin, nagigising ng madaling araw yan para i-review yung mensahe. Now, after na nadideliver yung salita ng Diyos, sa oras na to, gaano po natin ito tinatanggap sa mga buhay natin? Ang sabi po dito, perception, it means pagkaunawa, ng mga kaisipan ng bawat attendees or mga member. The longest distance in the word is the distance from our head to our heart. Amen po. Amen. Malaking factor po yung ina-absorb ng ating kaisipan. Amen. Ano yung na-absorb ng kaisipan natin? Kasi ang sabi dito, kung ano lang yung pinasok natin sa kaisipan natin, amen, papasok sa puso natin yan. At kapag pumasok sa puso natin yan, yan po yung ating dideklarahan. Ang tanong ngayon, paano po natin tinatanggap ang salita ng Diyos? Amen? Paano po natin ito nabibigyan ng diin sa ating mga buhay? Amen po? Kaya nga po, ang sinasabi po dito, ang sabi po dito, ang laking distansya ng ating kaisipan, kung ano yung inailalagay sa isipan natin, yun lang po yung tatagos sa puso natin. At kung kaya nga po, sabi, kung ano yung nasa puso mo, sa ayaw mo sa gusto lalabas yan, magmamanifest yan. Nakukuha po ba natin? Kaya nga po, knowing and practicing are two different things. Sunday worship is more about knowledge, kaalaman, na nagmumula sa Panginoon. Amen. Ang sabi po ng isang pastor, I think we are very for in terms of how we apply the Word of God that we have learned. Ang sabi po ng isang pastor, masyado daw po tayong for when it comes po, ang sabi dito, sa pag-a-apply po ng salita ng Diyos sa lahat ng mga naririnig natin. Tama po? Ang sabi po ng isang pastor. However, ang sabi niyan, even though we have a lot of knowledge, even though na marami kang kaalaman, ang problema pa rin ito yung application. Amen. Kaya nga ang sabi dito, even though we have a lot of
judge other people. Why? Kasi yun yung laman ng puso mo. Yun yung nababasa ng mga mata mo. Yun yung mga naririnig mo, no, sa paligid mo. Kaya ang nangyayari, yung impact sa'yo ay hindi maganda. Kaya nga po, di ba, ang sabi ni Pastor Jing, no, gradually, ang sabi dito, makikita mo na yan na ang dami mo nang nakikita. Wala ka nang nakikitang maganda. Lahat ay pangit. Amen. Why? Kasi nga po, the way yung mga inilalagay natin sa isipan natin na pumapasok po sa puso natin. Nakukuha po ba natin? Kaya nga po ang sabi niya dito, hindi natin namamalayan, gradually, we start to judge other people. Bakit? Kasi wala ka na nga nakikitang maganda. Ang gusto mo lang, yung gusto mong makita at marinig. Sabihin mo sa katabi mo, hindi pwede yun. Amen. Hindi po pwede yun. Amen po ba? So dito po, no, naipaliwanag ko na po, no, about the Sunday service. Now, we will go the small groups. Small groups, ang sabi, are not places for in-depth Bible study or theological discussion of theologian. Pag-uusap po. Sa small group po, hindi po natin pwedeng talakayin na katulad ng Sunday service about sa lalim, no, pagpapaliwanag po sa theologian na pag-a-identify po ng salita ng Diyos. For example, nasa small group ka. Tapos, lahat ng mga minimension mo, no, inilalagay mo, pinapaliwanag mo sa Hebrew word. And then, merong mga first-timer doon sa cell group mo. Sa palagay mo, lahat ba ng sinasabi mo naiintindihan nila? Hindi. Ano bang meron nakapaloob sa cell group? O dito, ang sabi dito, small groups are not places for in-depth Bible study or theological discussion. Ang sabi dito, small group is for spiritual fellowship and spiritual conversation. Amen. Fellowship. Ano ba ibig sabihin ng fellowship? Sabi ni Pastor Jing, give and take. Makikita po natin dyan sa feeding po ng ating Panginoon sa 5,000. Amen? So, example po dito. Nung po ang ating Panginoong Yesus, after niyang magturo, meron pong nangyari dito, may fellowship. Sabi dito, fellowship in a small group, ang sabi dito, we are talking about the spiritual fellowship and the spiritual conversation. Nung po ang ating Panginoong Yesus, siya ay nagpakain ng 5,000. May pumasok po yung dalawa dito, yung fellowship and spiritual conversation. Ano po yun? After the fellowship, after the word of God, after na-inspire ang mga tao, pinakain po ng Panginoon. Amen? At makikita doon, ang sabi po ng Bible, no, lahat ng mga nagsipadalo doon, silang lahat ay napagpala. Amen po ba? Saan po? Physically and spiritually. That's the meaning of fellowship. Kaya nga po, di ba, sa RRF po natin, meron tayong tinatawag na indoor, meron tayong tinatawag na outdoor. Ngayon, meron tayong mga mini crusade na ginagawa. Ang purpose po nito, para po ma-enhance, magawa po natin yung bagay na katulad nitong itinuturo ko na utos sa atin ng Panginoon. Tama po ba? And through every fellowship na ginagawa natin, every time po, rini-remind po natin ang bawat isa that we need the Word of God. Hindi nawawala ang salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. At kaya nga po, kailangan po ito malinaw sa bawat isa sa atin. Okay, ang sabi po dito, no, fellowship, give and take, makita na yan, no, nung napakain po ang ating Panginoong Yesus, and they had spiritual conversation. Nung ang Panginoong Yesus ay nagsimula ng nagturo. Ang sabi po dito, the orientation of it was also compared. Itong dalawa pong ito, small group and Sunday service, meron pong inihambing, pinaghambing ang dalawang ito. Ang sabi po dito, Sunday worship tends to provide inspiration to those are present. Wow! Ang sabi po dito, ang Sunday service daw po, sabi ko kanina, it's a presentation. Tama po ba? It's a presentation and nagpo-provide po siya ng inspiration for those who are present. Ang tanong, kung wala ka doon sa presentation, no, na nangangaral ng salita ng just through the Word of God, paano ka may inspire
doon sa mismong Sunday service nung wala ko. Nakakuha tayo po. We inspire every Sundays. Kaya po Sunday celebration. Amen. Sunday celebration, it means no, we enjoy the presence of God. We enjoy the Word of God. Not only, hindi po tandaan po natin to, hindi po nakabase, sa ating pong pagmamahal sa Panginoon, no, sa mga nararamdaman natin. Amen. Tandaan po natin, nakabase po lagi yung ating pagmamahal sa Panginoon, nakadepende po yan kung ano po yung programa ng Panginoon para sa atin. Hindi yung programa natin. Kaya nga po, di ba, binibigkas natin, not our will, O Lord, but your will be done. Bakit natin sinasabi lagi ito? Kasi sinasabi natin sa Panginoon, Panginoon, hindi yung programa ko ang masusunod, kundi yung programa mo. Amen po ba? Kaya nga ang sabi po dito, no, Sunday worship tends to provide inspiration to those who are present. Sino yung mga present ngayon? Wow. Yung mga nandito ngayon at yung wala dito ngayon, hindi nila maririnig at hindi sila mai-inspire today. Why? Because they are not here. Mahapag-English ko to. Wala sila ngayon dito. Mai-inspire ka lang through Sunday service if you are present. Kaya nga po sa Sunday service, sabi ko nga po, buffet yan eh. Kumpleto! Sa small group po, snack siya yung atsuka rin. Nakalimitado. Hindi kagaya ng Sunday service, lahat po ay package. Ating kang almusal, ating kang lunch, ating kang snacks, ating kang dinner. Sometimes ating ka pang dinner. Once the move of the Holy Spirit. Amen? Lahat ng meal meron tayo. Amen po ba? Kaya nga po ang sabi dito, no? In a small groups, the focus is on participants transforming or changing. Yan po yung reason. Nakikita niyo po yung pagkakaiba. Sa Sunday service, through the preaching of the pastor, na-inspire po tayo. Amen. Lumalakas tayo. Amen. Pero pagdating po sa small group, dyan na po tayo inaalagaan at dyan na po tayo sinisimulan i-transform ng Panginoon according po doon sa gusto niyang gawin para sa atin. Nakukuha po ba natin? Ang sabi dito, participant transforming or changing. May nababago pa sa small group? May nababago ba sa small group? Yes. Amen. Ang sabi po dito, there's nothing wrong. Ang sabi dito, there's nothing wrong with being inspired. Walang masama kung nai-inspired ka sa salita ng Diyos. But, ang sabi dito, but our ultimate goal is for people to be transformed by Christ. Amen. Amen po ba? Tandaan po natin, marami po. No? May inspire ka through the Word of God. Ang tanong ngayon, paano mo siya i-apply? Yung mga bagay-bagay na narinig mo, nakita mo, na i-apply mo ngayon sa sarili natin. Amen po ba? Ang sabi po, ano po yung ultimate? But our ultimate goal is people to be transformed by Christ. Lahat ng mga na-transform dito, magsabi ng amen. Kaya nga po, nagsisimula po ang discipleship kapag po ikaw ay bahagi po sa cell group. Amen po ba? Doon na po tayo, ang tawag doon, tinatransform, doon na po tayo sinisimulan ng Panginoon. Doon sa bagay na gusto niyang gawin para sa atin. Amen po ba? Kaya nga po, ang sabi dito, participant transforming or changing. Ang sabi dito, there's nothing wrong being inspired, but our ultimate goal is for people to be transformed by Christ. It is the application of the word that transform us. Amen. Application, alin po i-apply natin? Yung mga bagay-bagay na pinipresent. Na-inspire ba tayo? O na-inspire ka lang kapag Sunday service? Pag nasa bahay ka na, walay. Amen. So, ang ibig po sabihin, pag sinabing application na transform tayo, nasa church ka man, wala ka man sa church, nasa trabaho ka man, nasa amang ka mang lugar, you are inspired, you are transformed by Christ. Amen.
Amen po ba? Nakukuha po ba natin? Amen. So, ang sabi po dito, okay, the final comparison was how the people in the room responded as a result. Ano po ba yung nangyayari? Ano yung final comparison between the Sunday services and you are being part of a small group? Ang sabi po dito, kailangan po, meron pong nagre-respond at merong result na nangyayari. Amen po ba? In a Sunday worship, the congregation is in a position to be nurtured. Amen. Amen. Napapalakas po ba tayo every time that we hear the word of God? Amen po ba? Kapag po ba ipinapanalangin ka ng pastor mo na strengthen ka ba? Amen? Ang sabi po yan po yung purpose ng Sunday worship. The congregation is in a position to be nurtured. Amen. Whereas in a small groups, we encourage people to nurture themselves through the Word of God. Kaya nga po may pagtuturo sa small group eh. May interaction. Merong mga conversation. Merong pangungumusta. Merong nagtatanong, ano na yung nangyari sa ganito? Kumusta po kayo? Sabi pa, kumusta po kayo? But kapag tumayo po yung pastor dito, every Sunday service, nakapokus po yung presentation niya kung ano po yung idinidefine, kung ano po yung mensahe ng Panginoon na nais ipahayag sa mga attendees po na nandito ngayon. Nakukuha po ba natin? Nakukuha po ba natin? Amen. So ang sabi po dito, the congregation is in a position to be nurtured. Kaya nga po kayo nandito eh. Para po makakain po tayo ng sapat na bitamina para sa ating spiritual. Amen. Na kung paano natin pinapakain yung ating katawan. Kumakain tayo ng prutas, natitake tayo ng all kinds of vitamins. Amen. Even in sa kaloob-looban ng ating mga katawan, meron pa tayong tinitake. Why? Because gusto natin na maging healthy yung ating katawan. Amen. Same with the spiritual. Amen. Na kung papaano, every time that we are here, every time nasa small group tayo, every time we worship the Lord, pinapakain po natin yung ating spiritual. Yung ating spirit po ay pinapakain po natin nang sa ganon, kung papaano itong physical na katawan na to ay lumalakas, ganon din po yung spiritual natin. Now, if ever, hindi po natin nabibigyan ng diin o pansin itong dalawang ito, ano po yung mangyayari sa atin? Hindi ka ba manghihina? Manghihina ka. Subukan mong hindi kumain ng isang araw. May manifestation, hindi lang basta mga lambot ka, mapali ka buntok. Why? At meron ng mga reaction yung katawan mo. Bakit? Kasi nga hindi ka kumain. Sin sa ating spiritual. Amen po ba? Kaya napakahalaga po ng pag-attend po natin ng Sunday services at being part of a cell group. Amen po ba? So ang sabi po dito, growth in faith begins when a person is able to feed themselves with God's Word. Amen. Ang sabi po dito, ang paglago po ng ating pananampalataya ay nagsisimula daw po saan? Sa isang tao na gusto or willing na pakainin ang kanyang sarili sa salita ng Diyos. Nakikita man ng pastor niya, nakikita man ng leader niya o hindi. Alam niya kung ano yung dapat gawin niya para sa Panginoon. Amen po ba? Amen? Diyan nagsisimula yung ating paglagong pananampalataya. Amen? Hindi lang sa araw ng small groups, hindi lang sa araw ng linggo. Bagkus ang sabi dito, nakadepende yan kung paano natin pinapakain ang ating espiritu ng salita ng Diyos. Amen. Kaya nga po, sabi ko nga po nung Friday, nung prayer meeting natin, sabi ko kung ano lang yung ginagawa mo mula Lunes hanggang Sabado, kung meron ka mang ministry na ginagawa, yun lang naman yung lalabas o magmamanifest sa iyo. Ngayon ang tanong, evaluate po natin. Alin yung pinakamainam? Ano yung bagay na nabibigyan natin ng puwang mas napaparami ba? Itong physical na to, itong pagpapakain sa physical na to, o yung pagpapakain natin ng spiritual. Kaya nga ang nangyayari, yung growth ay hindi po
na-achieve because of these two. Nabibigyan natin ng pansin yung ating physical, yung ating own desire. Hindi yung desire ng Panginoon. Kaya nga po, ang nangyayari, totoo yung sinasabi ng salita ng Diyos, merong mangbago sa Panginoon, pero na parang feeling natin na napakatagal nila kay Lord. Bakit? Doon po sa response nila. Amen po. Amen. At tandaan po natin, no, yung ating paglago sa Panginoon ay hindi nakasalalay sa tagal ng ating pagiging Kristiyano. Nakabase po ang paglago po natin, nakabase po yan doon kung paano ka mag-response sa panawagan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Sino po yung nagdi-desire na magiging bahagi? Dinideklarahan natin na magiging bahagi ka sa kaharian ng Diyos. Amen po. At hindi tayo mananatiling ganito. Amen. Amen po ba? Amen. Kaya nga sabi niya, growth in faith begins saan? When a person is able to feed themselves with God's Word. Amen po ba? Amen po ba? So ang sabi po dito, small group are places for discipleship training. Kapag pala ikaw ay bahagi ka o part ka ng small group, ibig sabihin kapatid, you are part, nagsisimula ka na sa discipleship training. Lahat nga po ng nasa small group ngayon, magsabi ng amen. Amen? So ibig pong pag ikaw ay bahagi sa small group, ikaw po pala ay sinisimulan na sa discipleship training. Why? Because dati hindi ka marunong mag-opening prayer, ngayon nakakapag-opening prayer ka na. Kagabi po, no, sa aming, thank you Lord, sa aming couples, no, meron na pong nag-opening prayer, and now they start to declare, no, nagme-mention na po sila, habang sila ay nananalangin, nagme-mention na po sila, nagko-quote na po sila ng salita ng Diyos. Wow! Isaiah chapter 41 verse 10. Wow, thank you Lord. Amen. Nakakatuwa, sabi ko sa kanila, nakakatuwa lang na dati-dati na hindi sila naririnig naman na ngayon nananalangin na sila. Kailan po ba sila nagsimulang tutukan yan? Last year. Within 1 year. Nakakapag-disciple tayo ng ganitong mga tao because now they love the Lord. Sino kaya yung susunod na? Yung kapag nanalangin ka, amen, nagdideklara ka na ng salita ng Diyos. Amen? Amen po? Ang sabi po dito, no, small group are places of discipleship training. Regarding the relationship between discipleship training and small groups, discipleship training is nurtured through interpersonal relationship. Ito po yung sinasabi ko. May interaction na nangyayari between the leader and the member. Amen. May relasyon between the leader and the member. Iyan po yung isang nakita ko. Bakit ang Panginoon, naririnig lamang ang pangalang Jesus? Bakit po dumadami? Bakit po yung mga tao sa ibang lugar ay talagang pinupuntahan siya? Because ang ating Panginoong Jesus, meron po siyang intimate relationship sa mga tao na gustong maranasan siya. Amen. Amen po ba? Kailangan po maging malinaw po sa atin. Ang sabi po dito, merong interaction, merong good relationship between the leader, being the pastors, and the leaders. Amen. Amen po ba? Amen po. Kaya nga po, di ba, sabi ko nga po noon, kahit po yung church natin, lumawak na yan, lumaki na yan, hindi po ako mawawala sa cell group. Why? Because ang puso po ng Panginoon ay nasa cell group din po. Why? Because dyan po tayo nagsisimula na mag-disciples. Amen. Amen po ba? So, ang sabi po dito, no, and sabi niya, interpersonal relationship and the best form of discipleship is the work of small group. Amen. Many people who lead small group focus on fellowship. Puro na lang. Sabi dito, walang masama po sa kailangan po yung dinidefine po natin lagi yung fellowship. No, isipin po natin yung fellowship, tandaan po natin, tingnan po lagi natin yung ginawa ng Panginoon. Kaya nga po, di ba, meron tayong ginagawang outdoor, meron tayong indoor, meron tayong mga mini crusade. Amen. So titingnan po natin, merong mga lugar, no, na puro lang kayo magfe-fellowship, pero lang samahan, no? Outdoor po 'yan.
At meron naman pong tawag dito na mini crusade na kung saan magagamit po yung kakayahan natin to invite other people, especially yung wala pa sa Panginoon. So, ibig po sabihin, ang church po ay nakapaloob po dito sa greatest commandment at great commission na gustong gawin ng Panginoon sa iglesia. Amen. Ang tanong ngayon, magiging parte ka ba? Ilan lang po yung sumagot. Ang sabi po dito, many people who lead small group focus on fellowship. Amen. Kaya nga po, every time, even sobrang blessed tayo sa mga kabataan, merong mga idea, merong mga wisdom na ganitong pinipresent. No? Merong mga pagkakataon, merong mga laro, merong mga fellowship yung mga kabataan, pero tingnan nyo po, na-empower din sila even in spiritual matters. Amen po. Makikita po natin dyan na talagang nag-grow po sila not only to relationship, but most especially po doon sa spiritual na kalalagayan ng mga kabataan natin. Amen. Ngayon ang tanong, magpapahuli ba yung mga kamagulangan? Yes daw. Magpapahuli daw po yung mga kabataan. Kailangan po hindi tayo magpapahuli. Amen. Alam niyo po, tayong mga magulang, tayo ang may hawak ng kaban ng tipan. Alam niyo po, ano ibig sabihin ng kaban ng tipan? Lahat ng source ang may hawak mga magulang. Kung yung mga kabataan nagagawa nila, mas magagawa ng mga nanay. Mas magagawa ng mga tatay. Bakit? Lahat ng source nasa inyo. Mga kabataan, hihingi lang sa inyo yan. At kung magkano lang yung ibibigay ninyo sa kanila, yun lang yung pagkakasyahin nila. Pero tayo ang may hawak ng lahat ng source. Ngayon, ang tanong, sabihin mo sa katabi mo, magpapahuli ka ba? Ang sabi po dito, no? Many people who lead small groups focus on fellowship. Walang masama sa kainan. Walang masama po doon. Kaya nga po meron mga outdoor eh. No? Iba yung outdoor fellowship na kung saan, no? Parang mga kayong samji, no? Kasi aliwa kayo, bisa kayo mo mamta ko pa samji yan. Fellowship, no? Bandingan. Pero meron pong tinatawag din dito na indoor. Sa indoor po, at doon sa mga krusada po, wherein po yan ay may programa po na maganda para po doon sa mga kalulupang wala pa sa Panginoon. Amen po ba? Ang sabi po dito, many people who lead small group focus on fellowship, but they pay a little attention to discipleship. Ito yung nakakalungkot. Amen? Puro na lang mingan. Kaya nga po ang nangyayari, kapag sa church wala ng kainan, wala ng tao. Hindi po yun ang kalooban ng Panginoon. Kaya nga po ang church, hindi natin sinasanay sa ganun. Amen? Amen? Lagi nating isipin yung pagpapakain ginawa ng ating Panginoong Jesus. Amen? Ang sabi dito, but they pay a little attention to discipleship. It's really good to have fellowship, ang sabi naman dito. But, that's not goal of a small group ministry. Amen? Okay lang ang sabi dito na meron fellowship. Pero, kailangan malinaw sa atin na hindi ito yung goal natin. Ano yung goal natin? Maging part po ng Great Commission at gusto pong i-apply sa atin ng Panginoon yung greatest commandment sa atin. Amen po. Now, makikita po natin yan. Kanina may pagkakaiba between Sunday services and small group. Tama po ba? Now, tingnan po natin yung pagkakaiba ng fellowship and discipleship. Look the difference between fellowship and discipleship. Okay. Dito na po ako, may part 2 po to. No? Ang sabi po dito, doon meron pong tatlo yung nakahanay. At dito po sa unang nakahanay, ang sabi dito, no, turn around and then fellowship and discipleship. Sa turn around po, meron pong approach, measurements of wins, type of conversation, implement out of, and basic action. Now, tingnan po ninyo ngayon doon sa fellowship at discipleship kung ano yung mga dinidefine niya. Sa turnaround po, no, nakapaloob po sa fellowship yung events. Amen, yung events. Pag sinabing events, yung mga ginagawa po nating aktibidad sa ating small groups. Ano-ano ba yan? No? Ngayon, makikita po natin dyan, fellowship, events, and then the discipleship may process na ginagawa.
Amen. May events and then hindi natin alam yung palang events natin na meron tayong proseso yung na ginagawa natin para mas lalong ma-nurture yung lahat ng ating mga ini-invite. Proseso po yan para po sila ay maidala po natin into discipleship. Okay po? Kailangan po, yun po lagi yung goal natin. Number 2, approach. In-approach po natin, the more the better. Sino po dito, di ba? Na masaya ka kapag yung mga tinuturuan mo o nagiging kasama mo sa fellowship, madami kayo. Sino po yung hindi masaya doon? Masaya. But ang sabi po dito, the more the merrier sa fellowship in discipleship, less is more. Ibig sabihin, kahit, ang tawag doon, na marami sila, marami yun na, ay konti yung nandoon, pero yung kanilang desire na mag-grow sa discipleship nandoon. Okay? So, now, measurements of wins. No? How many people? And then sa fellowship, ilan ba yung dumating o yung nanging kasama mo sa fellowship? After the fellowship, ano na nangyari doon? After your fellowship, after mo silang in-invite, anong nangyari doon sa fellowship na yon? Nasaan yung mga in-invite nyo? Ano yung ginawa natin? Now, ang sabi dito, how many people, life change and multiplication of new disciple makers. Iyan po sa discipleship. Amen. Kaya nga po, ang sabi kanina, walang masama sa fellowship, but kailangan po yung lahat ng mga nai-invite natin, nano-nurtured po yan at naaalagaan sila. Yan ang purpose ng small group at discipleship. Amen po ba? Amen. How many people? Marakal napin ingkutang. May bayo labaren. Ingkutang. May grow labaren. Piyakanan yun ang piyakanan physically. Ne po. Kumusaya po. Ito po yung sinasabi yung life process na ginagawa ng church. Nakukuha po ba natin? Marami nga sila. Ang tanong doon sa dami na yun, nasaan po yung madami na yun? Aanhin mo yung madami kung isa man doon, walang nag-grow. Yun yung sinasabi ng Book of John. Amen? Na nagmumultiply tayo at the same time, nag-grow. Amen. May sa ano po, sa discipleship po, may nabago po ba? Nabago ba yung buhay? Nabago ba yung kanilang relasyon? No? Before, sa tao, ngayon, nasa Panginoon na sila. Life change and multiplication of new disciple makers. Hindi humihinto yung na-transform kay Christ sa pagwiwin ng soul. Amen? Hindi humihinto yung lahat na kasi tinanong ko kayo, lahat daw po ng lumalakad at minamahal ang Panginoon ay nakabase daw po yan doon saan? Sa greatest commandment at sa great commission na utos ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Now, ang sabi dito, type of conversation sa fellowship. On the surface, ayan na po, mapasok yung outdoor, indoor, yan na po yan. Now, ang tanong, ano po yung nakapasakop? Matatapos din po yan sa discipleship, sa spiritual na conversation. Pag sinabing spiritual na conversation, ano po yung pinag-uusapan natin? Kwento ni Maria, kwento ni Pedro, Word of God. Amen. Spiritual conversation, automatic po ang pinag-uusapan po natin dito ay salita ng Diyos. Amen! Amen po ba? So, ang sabi po doon, implement out of routine. Sa fellowship po, eto na yung routine natin. O, dito sa quarter, may eating fellowship tayo. Diyos ko, pag eating fellowship, madami. Amen. Pag po pagdating sa discipleship, hallelujah, alang bigatin. Amen. Amen. Amen po. Kaya nga po na dapat, nababalansi siya. Amen. Kaya, tingnan niyo po sa small group natin. Di ba, meron kayong mga indoor, meron kayong outdoor, no? Umaayos po, gumaganda po yung saman kasi po balanse. Yung goal po natin, no, ang sabi po dito ay nagkakaroon po ng impartation sa discipleship. Amen. Routine, no? Ano yung routine natin? And then sa discipleship, kailangan po yung understand, pagkakaunawa doon sa mga bagay-bagay na ginagawa at nililid ng Panginoon sa iglesia, sa leader natin, o sa kabuuan ng church. Amen po ba? Now,
Sa basic action po, tingnan niyo po dyan, basic action, ang sabi niya dito, is sa fellowship po, yun ang ginawa ng mga kabataan. Building togetherness. Na-build po yung samahan ng mga kabataan in fellowship. Then, at the same, ito po yung maganda. No, na-build up po yung togetherness, yung samahan ng mga kabataan o samahan ng mga kamagulaan. And then, sa discipleship po, na-build po mas lalo yung intimacy nila sa relasyon nila sa Panginoon. Alam niyo po bakit? No? Nagkaroon po ng series yung mga kabataan. Hindi naman po labas sa inyo yan. But, alam niyo po yun, no? Siyempre sa mga leader ng mga kabataan, yung fear nila na after that series, kung mag-stay pa. Okay? Praise God. Glory to God. Ito yung sinasabi niya. In fellowship, they build togetherness. At the same time, pumasok po tayo sa discipleship, they are building intimacy with God. Amen po ba? Amen po ba? Amen po ba? So, bawat isa po sa atin, kailangan po maging malinaw po. No? Malinaw yung pagkakatawag at pagpapaliwanag o pagkakaunawa po natin doon sa ating the greatest commandment at yung great commission na utos ng Panginoon sa atin. Amen. Alam niyo po ba na sinasabi po natin dyan that we love God. Amen. Ang tanong ngayon, sino ba yung mahal ng Panginoon? No, maliban po sa inyo. Mga ano po, alin po? Alin po? Sino po yung mahal ng Panginoon? Nung po siya ay ano yung reason bakit siya nagkatawang tao? Para kanino? Para kanino po? Para sa mga makasalanan. And sa mga makasalanan na sinasabi ng Bible, bahagi tayo before doon. Now, after we accept the Lord as Lord and Savior ng buhay natin, kasama na po tayo doon sa binago ng Panginoon. Now, yung minamahal ng Panginoon na wala pa dito, na nasa labas pa, yun po yung inuutos ngayon ng Panginoon sa atin na maging bahagi po sa pagpapahayag po ng salita ng Diyos. Amen? Amen po ba? Ang utos po sa atin, i-preach the gospel. Kung ano po yung mga gift na ibinigay sa atin ng Panginoon. Pastora, hindi po ako marunong mag-share ng sana. Mag-invite ka. Amen? At alam niyo po ba, din pong kaluluwa, big souls po, mala po din. Sabihan mo kay isipin mo, mal ka. Patunayan ko po na mahal ka. Nung ibinigay ng Panginoon yung buhay niya. Namatay nga siya para sa iyo eh. Sa atin po, hindi pa naman natin ibinibigay yung mga sarili natin para sa mga kaluluwa. Ang ginagamit lang po in this generation, yung mga kakayahan na meron tayo. Now, ang tanong, kailan pa po natin ito gagamitin? Amen? Sabihin mo sa katabi mo, kung hindi mo pa naumpisahan, simulan mo na. Amen. Sino po dito yung mahal niya ang Panginoon? Bawat isa sa atin, mahal natin ang Lord. Amen. Amen po ba? At ang tawag po ng Panginoon sa atin ngayon, no? If binibigyan po natin pagkakataon, itong kasi masarap yung gusto ng nararamdaman na to itong desire na to Amen. Pero matutuhan po natin, no, na evaluate yung mga bagay-bagay kung yung kalooban po ng Panginoon ay napangyayari po ba sa buhay natin. At alam niyo po ba, yun yung sinasabi niya, kapag ano lang po yung na-practice natin, ano lang yung mga habit na ginagawa natin, ano lang yung mga routine na ginagawa natin, alam niyo po ba, no, yun lang po yung magmamanifest sa atin. Amen po ba? Amen po ba? Kaya nga po ang tawag sa atin dito, be an example. Okay? Of doer. No? Maging doer po tayo ng alin? Ng greatest commandment at ng great commission. Uulitin ko, maging doer po tayo doon sa inuutos ng Panginoon. Alin po? To preach the gospel and to love Him. Amen. Anong utos? Mahalin lamang natin siya ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Amen.
At the same time, kung minamahal na po natin ang Panginoon, napakadali na lang po sa atin ipahayag ang salita ng Diyos. Na walang hesitation. Amen. Sige po, lahat tayo ay tumayo. Amen. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. We bless your name, O God. We glorify your name, O Jesus. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Thank you, Lord, for your presence, O God. Ho, rabakanda rabashika rabababa. Shanda rabakanda rabashika rabab. We bless your name, O God. We glorify your name, O Jesus. Sige, pasalamatan natin ang Panginoon. No, deklarahan natin ngayon, no? Ang sabi dito, the greatest commandment and the great commission. Amen. Sabi dito sa Romans, no, 8:29, God's words renews our thinking. Amen. Binago ba ng salita ng Diyos the way na mag-isip tayo? The way na mag-act tayo? The way na isagawa yung mga bagay-bagay na gusto ng Panginoon. Sabi niya dito, we love what Jesus loved. Ano ba yung mahal ng Panginoon? Amen. Yung mga kaluluwa na ini-invite natin, kung meron pa po no, sa family natin, na hindi pa natin na idadala sa Panginoon, one thing na kailangan natin gawin is ilapit natin siya sa Panginoon. Amen. Kailangan merong move. May movement po sa atin. May desire. Amen. Amen po. So, wag nating hintayin, no, yung mga kapwa leader natin sa pamilya natin, ang mag-i-invite para sa pamilya natin. No, ikaw ang ininagay ng Lord para magamit sa family mo. Now, amen. Anytime na dumating ang Panginoon, no, you are saved. Habang ikaw ay nag-e-enjoy sa presensya ng Panginoon, alalahanin natin yung mga mahal natin sa buhay. Yung asawa natin, yung mga anak natin. Amen. You are enjoying the salvation, no, na ibinigay ng Panginoon sa atin. Now, it's time. Amen. It's time to rise. It's time to reign. Amen. Yung mga bagay-bagay na utos ng Panginoon sa atin. Amen. Simulan natin sa mga mahal natin sa buhay. Amen. Magkaroon po tayo. Magkaroon tayo ng desire. No, wag nating hayaan. No, na gagamitin ng iba, ang gagamitin ng Panginoon, no, para sa pamilya na ikaw yung kasama nila, ikaw yung nandyan. Ikaw yung may sapat na lakas. Amen. Para sa mga bagay-bagay na gustong gawin ng Panginoon sa family. Marami na po tayong testimony dyan. Amen. Can we worship the Lord? Hallelujah. Sambahin ang ngalan mo, Ama. Purihin ka. We bless your name, O God. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Oh, sambahin ang ngalan mo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sige, gawin natin panalangin ang awitin na yan. You're more than gold, more than anything. Sa iyong malakas na tinig. Nothing to Amen, Lord. Amen, Jesus. I will never let you go. Never ever let you Come on, let's worship the Lord. Hallelujah. go. You're more than anything. Sinasabi ng awitin nito, masigit sa lahat ng bagay ang ating Panginoon. Amen? Masigit pa sa lahat ng kayamanan, lahat ng kakayahan na meron tayo because we love God. Amen? To Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. I will never Sige, sa iyong malakas na tinig. never ever Yes, so God. let you. Come on, let's worship the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Your love is higher, Yes. higher than the Oh, heavens. hallelujah. Your mercy is deeper, Yes. deeper than Come on, the church. Your grace is wider, wider than
you go. I will never let you go. Never ever let you go. Hallelujah. We bless your name, O God. We worship your name. Yes, so God, kami nga po, Panginoon, ay nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong mga salita, O Diyos. The greatest commandment that we need, Lord, to accept, Lord, na mag-manifest, na mag-ring sa mga buhay natin, Lord God, na kailangan ka naming mahalin, Panginoon, ng buong puso, ng buong pag-iisip at ng buong pagkatao. Lord, salamat, Panginoon. Mahal ka namin, Panginoon. Kaya nga po, kami, Panginoon, ay nagiging bahagi po, Panginoon, sa expansion ng iyong kaharian, Panginoon. Tinawag mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, upang ipahayag ang iyong mabuting balita sa lahat ng dako, Panginoon. Lord, sa oras na to, Lord, I declare, O God, sige, taas natin yung mga kamay natin. Lord, sa oras na to, Panginoon, nakikita mo, Panginoon, ang puso, Panginoon, ng iyong mga anak. Lord, right now, God, you know, Panginoon, yung laman ng puso nila. At sa oras na to, Panginoon, Lord, I declare, O God, Lord, yung nasa ng puso namin, Panginoon, Lord, naranasan namin ang iyong kapangyarihan. Naranasan, Panginoon, ang iyong kaligtasan. Naranasan ang iyong presensya araw-araw sa mga buhay namin, Lord. Sa oras na to, Ama, Lord, nakikita mo yung puso ng bawat isa sa amin, Lord. Inilalapit po namin sa inyo, Panginoon, ang aming mahal na pamilya, Panginoon, ang aking asawa, ang aking asawang babae, asawang lalaki, ang aking mga anak. Sa oras na to, Ama, Lord, hayaan mo, sabihin mo ngayon sa Panginoon, Lord, dinideklara ko, Panginoon, na sa oras na to, magamit ang buhay ko para sa kanila. Lord, hindi lang, Panginoon, ako nag-e-enjoy sa kaligtasan, Lord, ng aking sarili, kundi, Lord, I am after, Lord, sa kaligtasan ng aking pamilya. Sa oras na to, Ama, Lord, sige, humingi ka ngayon sa Panginoon, i-concentrate mo sa Panginoon yung desire na yan. And right now, allow God move right now. Naniniwala ako in right time, gagamitin ka ng Panginoon para sa iyong pamilya. Ang sabi ng salita ng Diyos, lahat ay posible sa lahat ng mga naniniwala sa Kanya. At sa oras na to, Ama, Lord, dinideklara ko, Panginoon, sa oras na to sa iyong mga anak, yung desire na yan, Panginoon, ay magsisimula, Panginoon, sa kanilang mga puso. Lord, salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita sa oras na to. At kung kami ngayon ay bahagi na sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, Lord, we are a doer, O God, ng iyong Great Commission, Panginoon, ng greatest commandment, Panginoon, para sa iba. Lord, gamitin mo, Panginoon, ang buhay ko, Panginoon, para maparangalan ang iyong pangalan, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Maraming salamat, Ama, sa oras na to. Inaangkin na po namin, Panginoon, ang katagumpayan, Panginoon. Sinabi mo, Panginoon, sa iyong mga salita, we are more than a conqueror, O God, in Christ Jesus. Lord, maraming salamat, Ama. At sa oras na to, Ama, dinideklara ko, Panginoon, Lord, yung posisyon po namin, Panginoon, Lord, na mas lumalim pa, mas lumago pa, Panginoon, ang aming pananampalataya at ang aming relasyon sa iyo, Ama. Maraming salamat, Ama. Lord, patuloy namin, Lord God, Lord, dinideklara ko, Panginoon, Lord, ang pagpapala na walang humpay, pabor ng Diyos ay sumainyo, no? Ang kayamanan na hindi maubos-ubos ay dinideklara ko sa buhay ng bawat isa. Lord, maraming salamat, Ama, sa oras na to. Lord, ibinabalik po namin sa inyo ngayon ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati sa matamis at pangalan lamang ng aming Panginoong Yesus. At ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Sige po, hallelujah. So, meron po tayong meeting. Sige po. Mag-ano na po tayo, mag-circle na po tayo.